Magandang araw po sa inyong lahat. Ako muli si Dr. Hilda Ong, ang iyong Agaran Servicio Lady. Nandito ako ngayon sa Buddhist Chuchi Eye Center. At meron pong tayong isang magandang istorya na pwede ko i-share sa inyo dahil siya po ay nag-start nung before the COVID at naabutan siya ng COVID at nalaman ko na talagang na halos wala na siya makita dahil dito sa katarata. At ngayon nung ako ay nung isang araw nandito po ako at naikwento nila at naipakita nila ang naging produkto nung after niya maoperahan at talaga pag makita po ninyo mamaya mabibigla po yung kasi pinakita ko sa mga kaibigan ko yung ginawa niya, sabi ko ano lang yan sa ginawa lang niya sa kamay yan. Pero ito after the operation. Kaya ganun ang ginagawa ng Chuchi, Buddhist Chuchi Eye Center. Itong nakikita po ninyo sa likuran ko na si Master Cheng Yen, ang number one na tinutulong niya ang ating mga kababayan natin na mahihirap. Yan ang priority. So ngayon, papakilala ko po sa inyo, ang kasama ko po ay si Mr. Conrado Peñamora. At alamin natin kung kailan ba siya nagkaroon ng katarata at papaano niya dinanas, papaano siya nahirapan at papaano siya nakarating dito sa Buddhist Chuchi Eye Center. Magandang araw po. Magandang araw po, Sir Conrado. Magandang araw din po. Alam po niyo, Sir Conrado, nung nandito po ako, nakita ko po yung naging kalabasan ng ginawa ninyo after ninyo maoperahan ng katarata. Pero kailan kayo nakaroon ng katarata? Simula pa siguro po noong mga 2020, before 19... So before the pandemic is 2020 ang lockdown natin, March. So before the lockdown? O year before pa? Before pa, mga 1989, ganyan. Medyo ang paningin ko, kahit na meron, parang akong dahil ang trabaho ko dati sa printing. Yun, yung nagle-layout ako, gumagawa ko ng mga nung bagay na pwedeng ilagay doon sa istorya ng gusto ng mga parang ang tingin ko talaga, medyo nagbablur na. Pero that time, nagsusot po ba kayo ng eyeglass? Meron Ang medyo ang taas na ng eyeglass ko umabot na ng 200 plus 250 yung grado na salamin ko. Kaya pagka inalis ko yung salamin ko, talagang totally blurred na ang tingin ko sa tao, hindi ko na makilala. Hindi mo na talaga makilala? Tapos, nung time na yun, saan po kayo nakatira? Marami na ako pinanggagaling na ako sa Maynila, sa parting Sampaloc, Galas, hanggang sa makarating kami ng mga 2012 dito sa ngayon, nung dito sa Bacood, tapos every Friday may kumukuha sa amin ng mga plastic bottle na nag-iipon naman ako para ipamigay doon sa kumukuha taga dito nga Chuchi. Sa sinabi na lang na medyo malabo pala, meron namang dyan sa, malapit lang dito. Sa isang lugar yan. Dito lang sa basta sinabi lang sa akin na pumunta ka doon. Para hindi ko pa rin masyadong pinapansin dahil medyo abala pa ako sa, kahit na medyo sa trabaho. Dahil ang ginagawa ko pa noon, hindi pa itong painting Sa printing pa rin ako na sa bahay ko ginagawa. Kinukuha ko yung trabaho na yun. Nagle-layout ako sa bahay. Hanggang sa dumating yung time na talagang hindi ko na, parang halos ang tingin ko na doon sa malabo na. Hanggang sa pumunta na ako rito. Dahil bago Pero pa paano po natuntunan itong lugar na to? Meron pa rin nagturo sa'yo? yung isa rin ng mga naming naging kasama sa bahay na nagpatingin siya sa mata. Hindi ko masyadong pinapansin yun. Dahil kako, naramdaman ko, nasabi siguro, para daw sa conforme nila sa ginagamot, ganun. Baka ako, hindi ako tanggapin dahil may trabaho ako. Dahil alam ko yung nagturo sa akin na taga-probinsya na sa amin tumuloy. Sabi ko, magaling doon, ayos ang dahil libre salamin pa, lahat, gano'n. Di napilitan akong pumunta rito.
Yung before pa noon, nagpagbunot muna ako ng ipin dito. Oo. Dito mayroon pa dyan sa Yes, kabilang dati building. meron pa, oo. Tapos nung hanggang sa magano ako, nasabi mo, paano ka na ng mata mo? Dahil baka ano talaga, inuoperan din yung katarata. Dahil may katarata ako noong time na yun, mayroon na eh. Talagang nararamdaman ko na parang may ulap lagi ang pakitingin ko. Ayun, hanggang sa before mayroon na nga yung time na schedule ko na before nag-lockdown naman. Oo. Kaya tumagal ako. Kaya tumagal ka. Pero nung time nung pumunta ka dito, nung unang screening, nung unang tinignan ang mata mo, ano sabi nung doktor do sa katarata mo? Makapal na? Medyo, sabi nga nung yung isa okay, medyo na, yung pangalawa, pahinugin pa. Tinatawag ni doktor na pahinugin. Oo. Pero naka-schedule na ako talaga noon na na kung kailan ako pwedeng bumalik na for operation. Bigla naman nag-lockdown. Hanggang sa nakalipat na kami ng Cavite. Pero panay pa rin ang follow-up ng anak ko. Tumatawag dito. Hanggang sa bigla na lang na, pwede ka na raw pumunta doon. Kahit malayo. Hanggang sa noon, unang ko dito, in-schedule na kagad ako. June 2023. 23. Tapos sinabi ko ngayon, sabi ko, agad sa isip ko, Dok, oras na medyo luminaw yung mata ko, unang-una kong gagawin, si Master. Oo. Tapos, pati kayo, sabi, parang sa tingin ko, parang hindi naman masyado na naniniwala dahil sabi ko, hanggang sa kinunan ko ng cellphone ko to, tapos nung medyo ayos na, yung isang mata ko lang, yung isa hindi pa naman tapos eh. Sabi ko, pwede na, kahit na pala yung isa pa lang, malinaw na. Pero nung inuperang isang mata mo pa lang, inumpisahan mo Inumpisahan ko na, bumili. inuukit na itong picture ni Master. Dahil bumili na ako ng canvas. Oo. Sabi ko, okay, hindi wala na akong salamin noon, hindi na ako nagsasalamin. Dahil hindi na nga pinadala sa akin ni Doc yung kinuha na yung salamin, huwag mo na gamitin to, wala na to. Yun, hanggang sa numpisahan ko na. Pero nung time nung ikaw ay nakasalang na, nandun ka na sa operating room, natakot ka ba? Parang hindi naman, parang ramdam ko, sabi ko, naisip ko, ang dami kong nakikitang medyo may edad pa sa akin. Ako, okay lang, bakit ako matatakot? Medyo nervous ng konti, pero pag sinabi ni Doc, huwag kang gagalaw, baka ihinto natin to pagka ikaw makulit ka, ganun. Siyempre, minsan nakabilat ka, minsan may papatak na ganun. Oo. Ang gamot. Hindi mo rin matiis na medyo yung lamig ng matang hindi mo naman nararamdaman dati. Siyempre, mapapaano ka. Hanggang sa matapos naman yung operasyon. Salamat naman, ayun. Nung matapos ko kinabukasan, pinapunta ko ni Doktor doon sa De Los Santos. Mga ilang minuto lang ng paglabas ko rito, ang lino na kagad ng tingin ko. Sabi ko, hindi na pala kailangan akong magsalamin talaga. Oo. So, isang mata muna. Isang mata muna. Tapos yung pangalawang mata mo, mga gano'ng katagal bago Mga isang buwan lang, July, August. August. So, nung sinabi na pati yung yung kabilang mata mo na opera, umuo ka kagad. Oo, sabi nga, pwede na. Sabi ko, pwede na. Sabi nga ni Doktor, nakakausap ko si Doktor, si Sir Albert o Robert, ano ba? Oo. Abo, pwede na yan. Isang buwan nung mahigit yan eh. Dahil sinabi ko, Yun nung inoperahan ka, nung pagdilat mo, ikaw ay nagulat na babalik sa yung liwanag ng mata mo. Naging mas malinaw siya compare nung time nung ikaw ay nagtatrabaho. opera talaga, sobrang liwanag Sobrang talaga. liwanag na. Maski nga pag-uwi ko dahil dito lang, mga ilang minuto lang, di pa ako nakakalabas ng building eh. Sabi ko, para na akong sabi ko parang bagong-bago sa akin lahat, pati yung mga tingin ko sa yung liwanag nito, super liwanag talaga eh. Sabi ko, pwede na pala akong mag-umpisa nito, gumawa. So, nung after, kanina nabanggit mo, yung pagka-opera yung isang mata mo muna, nag-start ka na mag-draw nitong picture ni Master Cheng Yen. Mga 1 week before 1 siguro. week. And then, after a month, sa isa pang mata mo, hindi pa yan tapos. Hindi pa. Medyo na yan, medyo konting na lang. Oo.
Tapos nga, yung halos sinasabay ko yung pagkaka natapos yun na isang kulay dito, lipat naman ako kay Dr. Peter. Hanggang sa natapos ko siguro, mga ilang buwan, at isang buwan, 2 buwan, gano'n. Oh. Kailangan pinatuyo ko pa ng mga ilang buwan, mga 2 buwan ko pinatuyo. Kaya dinala ko rito, January na eh. January na. So, ipapakita namin yung picture na kung saan ginawa ni Sir Conrado at magugulat po kayo. Parang as in, photocopy talaga. Yan. Ito ang ipapakita ko po sa inyo. Ito, kumbaga ang ginawa mo, sa ano lang to, sa kamay lang. Sa kamay lang. Kamay lang. Tignan po ninyo itong ginawa niya. I-compare mo nandito sa may likuran namin. Kung pinicturean lang niya, ito ng kalabasan. At dahil doon sa opera na siya ng kanyang katarata, isang mata pa lang, nag-start na siya hanggang sa yung pangalawang mata niya, ayan, nabuo niya. Na talagang ako nung nakita ko talaga itong picture sa picture pala ako tumitingin sa cellphone na nagulat na ako. Ngayon, nasa kaharap ko na yung mismong ginawa niya. Noong time mo ini-expect mo ba na ganyan kalinaw, ganyan as in nakuha mo lahat? Talagang kaya, nasa isip mo, kaya mo. Ultimo nga yung konting ugat lang ng mata, pwede pang ilagay dyan. Kaya hindi ko na. Sa ngayon, parang hindi ko pa nga ako nasisiyan at medyo may konting, para sa tingin ko lang, medyo may konting pang kulang. Kaya lang. Pero kasi para sa amin, kami hindi masyadong marunong talaga tumingin yung bawat Sa amin, ang ganda na eh. Diba? Pero sa inyo, bilang artist, siyempre mas alam ninyo na parang sa inyo, parang hindi pa yung contented. Pero sa mata ng katulad namin, napakaganda. At ito ay nung ginagawa mo to, na galing sa puso talaga. Kaya kung meron kayong inspirasyon na matapos to. Talagang ito naging inspirasyon ko. Kaya sabi ko nga, pinangako ko noon na oras na luminaw man ako, talagang unang-una itong gagawin ko. Kaya ngayon, marami na medyo nakita nga rin ito ng mga iba kong mga kaibigan. Talagang iba gusto. Kahit hindi gusto magpagawa, mapipilit, naggusto na rin magpagawa. Kung sakali sa mga nanonood sa atin ngayon, na nais din nila na magpagawa sa inyo para meron po kayong extra income, pwede naman po sila lumapit sa iyo? Oo. Sa na lang ngayon, sa Messenger. Yes. Sa Messenger o sa cellphone? Cellphone, sa Messenger ko, pwede naman yun. Arading Piñamora. Yun lang ang ko sa Messenger. Sa Messenger? Ayan po, para tulong din natin kay Sir Conrado. Pero ngayon talaga nakikita natin ano ang masasabi mo ngayon dito sa Buddhist Chuchi Eye Center? Sa mga kababayan ko na gustong magpagawa na ayan, pwede na kayong magpagawa dahil sa Chuchi, medyo mata ko naging sumubrang liwanag talaga para akong bagong nito eh. Hindi na ako gumagamit na salamin. Kailangan kaunting tiyaga lang pagpunta rito. Huwag kang maiinip. Talagang dapat sa inyo laging mahaba ang pasensya, laging tawag na lang sa Panginoon na talagang luminaw ang ating mga mata dahil sa Chuchi Foundation. At may karagdagan akong tanong. Dito sa Buddhist Chuchi Eye Center, mula nung unang araw na pagpunta mo dito hanggang sa natapos, meron ka bang nilabas na pera? Nagbayad ka ba? Wala akong... Ang nilabas ko lang, di yung pamasahe ko lang. Pamasahe papunta rito? Papunta rito. Pero yung mga examination? Examination, wala akong nilabas. Lahat na gamot na nanggagaling dito, libre. Kahit ilang klase ng gamot libre. Wala akong binayaran sa labas At ang napansin po ba ninyo na mga tinutulong dito ay mga talagang mahihirap? O kaya naman,
okay naman sabihin natin may trabaho, pero mga minimum wage, kumbaga hindi pa sapat para sa pamilya. Saka talagang pag nalaman nila, limbawa, nagpakonsulta muna sila sa iba, mararamdaman nila yung ganito, magkano ang babayaran, sasabihin, magkano ang isang mata, pinakambaba 20 mil. Siyempre, yung 20 mil na, paano ko kikitain yun sa loob ng kung ilang buwan kong. Kaya yung iba, kahit na madaling araw pa lang, nandito na, nagtitiyaga. Parang ang tiyaga lang, ang puhunan mo rito, parang tiyaga lang talaga eh. Dahil wala kang pagkain mo, merienda mo, halos hindi ka naman magugutom dahil mayroon ng sasalubong sa inyo na kumain na pa kayo, kahit na kumain na, basta nandiyan lahat, kakain. Papakainin lahat kayo. Papakainin. Wala kang babayaran dito kahit ano, pamasahe mo lang. Kumari nga lang, baka bigyan ka pa ang pamasahe, sabihin mo walang pamasahe. Yan po. Kung isa ka, Dito sa Buddhist Chuchi Eye Center, mula nung unang araw na pagpunta mo dito hanggang sa natapos, meron ka bang nilabas na pera? Nagbayad ka ba? wala akong, ang nilabas ko lang, di yung pamasahe ko lang. Oo. Pamasahe papunta rito. Papunta rito. Pero yung mga Pati examination, examination, wala akong nilabas. Lahat na gamot na nanggagaling dito, libre. Kahit ilang klase ng gamot libre. Wala akong binayaran sa labas Oo. At, ang napansin po ba ninyo na mga tinutulong dito ay mga talagang mahihirap? O kaya naman sabihin natin may trabaho, pero mga minimum wage, kumbaga hindi pa sapat para sa pamilya. Saka talagang pag nalaman nila, limbawa, nagpakonsulta muna sila sa iba, mararamdaman nila yung ganito, magkano ang babayaran, sasabihin, magkano ang isang mata, pinakambaba 20 mil. Siyempre, yung 20 mil na, paano ko kikitain yun sa loob ng kung ilang buwan kong. Kaya yung iba, kahit na madaling araw pa lang, nandito na, nagtitiyaga. Parang ang tiyaga lang, ang puhunan mo rito, parang tiyaga lang talaga eh. Dahil wala kang pagkain mo, merienda mo, halos hindi ka naman magugutom dahil mayroon ng sasalubong sa inyo na kumain na pa kayo, kahit na kumain na, basta nandiyan lahat, kakain. Papakainin lahat kayo. Papakainin. Wala kang babayaran dito kahit ano, pamasahe mo lang. Kumari nga lang, baka bigyan ka pa ang pamasahe, sabihin mo walang pamasahe. Kanina napakinggan po ninyo si Sir Conrado Peñamora at ang kanyang pakiusap lang sa inyo. Kung nais po ninyo pumunta dito sa Buddhist Chuchi Eye Center, ang unang-una, unawa lang, tiyaga. Kasi marami talaga pumupunta dito na walang kakayahan na pumunta sa mga private hospital dahil doon sa babayaran. Dito sa Chuchi, pumunta man kayo ng maaga, huwag po ninyo problemahin dahil dito sa Buddhist Chuchi ay nagbibigay din po sila ng libreng almusal o let's say kung inabutan kayo ng tanghalian, may mga pagkain ibibigay. At lahat po ng mga examination, kasi maraming mga doktor, dadaan ka sa maraming step. Step 1 to step 11, 12. Ito po ay lahat yan, tatapusin yan hanggang sa ma-schedule ang iyong operasyon. Ito ay lahat ay libre. Ito ang ginawa po ni Master Cheng Yen. Ito nga talagang kanyang bisyon ay matulungan ng ating kababayan kasi ang number one ang binili niya ay tulungan ang mga mahihirap. At gusto niya ang lahat ng mahihirap makadanas ng first class na mga equipment na yung gagamitin sa mga pasyente. Pagpapunta po sa OR, yung mga equipment ay talaga first class. Mas maganda pa sa mga pribadong ospital. Kaya yun ang unang gustong mangyari po ni Master Cheng Yen. Ito nga ang regalo po niya, Sir Conrado Peñamora, para sa ating Master Cheng Yen. Dahil doon talaga siya ay na-touch at yung kanyang dalawang mata ay naging maliwanag na at bumalik na sa normal, sa buhay. At muli, pwede na po siya maghanap buhay. At kung sa mga nais din po na magpa-ukit ng iyong picture o ano man gusto po ninyo, ilalagay po namin ang kanyang messenger account number, messenger
account name o kaya kanyang cellphone number at kayo na lang po dumiretso. Ito po ay ang amin kaya ko fini-feature ito ngayon kasi ito ay isang success story na halos wala na siyang makita. Pero inabutan siya ng pandemic, nag-lockdown, pero nagtiis siya, bumalik siya dito, hanggang sa nakarao siya. Kaya ito ang naging bunga, ito ang regalo niya. Kaya muli po, ako si Dr. Hilda Ong, ang iyong Agaran Serbisyo Lady.